Bumagal ang traffic sa Cebu City dahil lang sa isang babaeng natulog sa gitna ng kalsada. Ang dahilan? Kalasingan. At nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Laking gulat ng mga motorista mag-aalas 6 kaninang umaga nang makita ang isang babae na nakahiga sa gitna ng kalsada sa B. Rodriguez Street sa Cebu City. Dahil sa kanya, naantala ang daloy ng trapiko sa lugar. Ilang minuto lang dumating ang mga tauhan ng CDRRMO, traffic enforcers at pulis. Agad nilang inalalayan ang babae. Sinubukan din siyang kausapin ng media pero hindi nakausap ng matino dahil sa labis na kalasingan. Nakupti nagmay sila, ma'am. Isinakay siya sa ambulansya at dinala sa Cebu City Medical Center. Ayon sa taxi driver, galing sa isang bar ang babae at lasing nang sumakay sa unit niya. Umiiyak rin daw ito. Walang ano-ano, bumaba ito at bigla na lang humiga sa kalsada. Well, kasakay sa buwan, nagsige sa hilak, wala kasi problema. Pero kung po ito, medyo, nakainom, ito pa nag-iPod video, nakainom, isura na siya. Kamatay ko na siya. Kung mapagkamatay ka, ayaw ambak sa taxi, kaya maamong ko nimo. Wala pang pahayag ang autoridad sa nasabing insidente. Limitado ang impormasyon ukol sa babae na kasalukuyang nasa paggamutan. Inaalam pa ang hakbang na gagawin laban sa babae matapos nagresulta sa mabagal na daloy ng trapiko ang kanyang ginawa. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Gumugulong na ang paghahanda ng mga kongresistang uusig kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Meron ng mga nakatokang articles of impeachment sa bawat miyembro ng prosecution team. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa sama-samang pagharap sa publiko ng 10 sa 11 impeachment prosecutors ng Kamara, buo ang kanilang kumpiyansa para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Representative Jervil Luistro ang tatayong lead prosecutor. The evidence of the prosecution is strong. Kahapon, ipinatawag ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte at binigyan ng 10 araw para sagutin ang impeachment complaint. Naniniwala ang mga kongresista, kapag umusad na ang paglilitis, dapat sumipot ang bise. This is likewise her constitutional duty. People are waiting for her answers. I believe she should attend and present her defense. Lahat ng kongresistang nasa prosecution team bumoto ng yes sa impeachment. Puwera na lang sa taga Mindanao na si Bukidnon Representative Keith Flores. Pinili niya noong mag-abstain. It cannot be denied that there are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. So that playing a factor, yes, that played a factor also in my considerations whether to vote or not to vote. I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice. Inanunsyo na kanina ang mga tokang articles of impeachment ng bawat kongresistang uusig sa bise. Sa Article 1, tungkol sa maring paggamit ng bise sa 612.5 million pesos na confidential funds, si Congressman Luistro ang mangunguna. Sa Article 2, tungkol sa unexplained wealth ng bise, si Congressman Terry Ridon ang lead. Sa Article 3, tungkol sa panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan ng mga batas sa procurement, si Congressman Joel Chua ang lead. Ang Article 4, tungkol sa banta ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker, si Congressman Lawrence Defensor ang mangunguna. Magsisilbing House Trial Spokespersons, sina Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co. Sa ngayon, puspuso na raw ang paghahanda ng mga kongresista para sa trial. Ang nakikita raw nila ngayong pagsubok, fake news. One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Kahapon, sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court,
Ipinasa na rin ng Kamara ang kanilang formal entry of appearance o yung dokumentong nagpapakilala sa kanila bilang mga public prosecutors sa kaso. Bago ang mismong paglilitis, magkakaroon muna ng pre-trial kung saan inaasahang magsusumite ng listahan ng mga ebidensya at testigo ang magkabilang kampo. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, once-in-a-lifetime moment kung ituring ng isang guide ang kanyang napakapambihirang encounter sa hindi lamang isa, kundi 4 na killer whale o yung orca sa isa sa itinuturing na pinakamayamang bahagi ng ating karagatan. Saan ito? Kuya Kim, ano na? Habang naglalayag kamakailan sa tinuturing na Center of Marine Shorefish Biodiversity sa Verde Island Passage sa Luzon, hindi na itago ng guide na si Krista ang kanyang galak. Ito kasi ang kanilang namataan sa laot. Isang killer whale o orca. Excited kami kasi alam namin na lahat ng sightings ng orca here in the Philippines is super rare. Ang orca, makailang beses pa lumapit sa kanilang bangka na para bang nakikipaglaro sa mga bisita. Siguro mga 50 meters away sa boat, doon na namin na-confirm na orca siya. So, sobrang excited kami. At hindi raw ito nag-iisa. Apat nga, kuya. I think it's between 4 to 6 orcas po. Ang kanilang close encounter sa mga orca sa Verde Island Passage, tinuturing ni Crystal na once-in-a-lifetime moment. Super big deal siya kasi ang orcas po ay usually nakikita sa mga bansang malalamig ng tubig. So, na makikita mo sila dito is once-in-a-lifetime experience. At alam niyo bang hindi lang mga orca ang maaaring makita sa pusod ng Verde Island Passage? Kuya Kim, ano na? Ang Verde Island Passage na matatagpuan sa pagitan ng mga isla ng Luzon at Mindoro ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng dagat, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na sa buong mundo. Nagsisilbi itong tahanan ng humigit kumulang 1,736 species ng shorefish at mahigit 400 species ng coral. Kaya binansagan itong Center of Marine Shorefish Biodiversity. Dahil sa kakaiba at napakayaman itong ecosystem, dinadayo ito ng mga napakaraming marine biologists mula sa iba't ibang bansa. Maraming mangingisda na ang maasa rito para sa pagkain at hanap buhay. Habang ang malulusog na coral reef at seagrass beds naman ng Verde Island Passage, tumutulong sa coastal protection at sumusuporta sa marine ecosystem resilience. Pero ang marine life sa passage, nanganganib na yun dahil sa banta ng polusyon, overfishing, climate change, mabigat na shipping traffic, pati ng reclamation at industrial development. Kaya maraming environmental groups ang nanawagan ng mas matinding proteksyon para dito. We are one of the people that focuses more on marine protected areas. We've got the highest density of marine biodiversity. So for you to witness that, it's amazing, and that's why we are also trying to protect it with everything that we can do. Sa lawak nitong humigit kumulang 1.4 million hectares, ano pa kaya ang sorpresang hatid ng Verde Island Passage? Para atin itong malaman, kailangan natin itong pangalagaan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Tinutulan ng Pilipinas ang hiling ng Amerika na batas nila ang pairalin sa itatayong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City sa Tarlac. Gusto rin ng Amerika na bigyan ng diplomatic immunity ang mga Amerikanong nasa loob nito. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mismo si U.S. Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Helberg ang nanguna sa site inspection at unveiling ng marker sa itatayong bagong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City sa Tarlac. Bilyong pisong investment ang inaasahang ipapasok sa bansa ng mahigit 1,600 ektaryang AI Hub. Pero ang kapalit na hiling ng US, mga batas ng Amerika ang paiiralin sa mga hub. Magkakaroon ng diplomatic immunity ang mga Amerikanong nasa loob nito. Ibig sabihin, hindi sila mapananagot sa ating mga batas kahit makagawa ng krimen. Pero tutol dyan ang Pilipinas. That's their request, but we did not agree to that. So it will be treated as a regular business development contract. So special arrangement according to the US. I'm not going to get ahead of those conversations. We just got here and we just did our first visit of the site.
We're going to do a survey, technical assessments, and then we're going to have more detailed conversations about the best technical way to provide for investor protections for long term, all the while ensuring that our approach also makes sense for the Philippines. Pagtitiyak ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, may Investors Lease Act at BCDA law naman na poprotekta sa interes ng Pilipinas. Bukod sa AI Hub, plano ring magtayo ng mga pasilidad para sa pagproseso ng critical minerals, semiconductors at advanced manufacturing. Ito yung mga chip na nagsisilbing utak ng mga computer, cellphone at iba pang gadget na kailangan din sa mga AI Hub. Being a part of an industrial ecosystem in this campus. A lot of it focuses on sectors adjacent to manufacturing, but it's still early days. We need to figure out and finalize, the sectors that will get prioritized. I-link mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. Yung mga investors din, isipin nyo na lang, dito sa Subic, di ba meron dyan yung, meron dyan industrial estate na mga, yung Taiwan Taiwan Electric Company. Di ba? Meron silang tinayo yung industrial estate dyan, specifically for Taiwanese investors. Sa mga Koreans, ganun din, meron sila. Japanese. Pag-uusapan pa ng Pilipinas at Amerika kung ano ang setup sa proyekto, kung ito ay lease, joint venture o concession. Sa Hunyo, nakatakda ang technical assessment sa hub at nakatakda ang groundbreaking bago matapos ang 2028. Dan Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, update na tayo sa resulta ng pagsusuri sa mga kuha ng CCTV ng Senado sa Barilan noong Mayo 13. Batay umano sa mga yan at ibang ebidensya, walang nangyaring pag-atake sa Senado ayon mismo sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Nakatutok live si Ivan Maylin. Ivan! Emil, nabuo na nga ng PNP ang mga pangyayari noong gabi ng May 13 sa Senado na ayon sa kanila ay hindi shootout, hindi rin pag-atake sa Senado kundi isang gun-related incident. Sa unang pagkakataon ay nilabas ng PNP ang CCTV ng putukan sa loob ng Senado noong gabi ng May 13. At base raw sa resulta ng kanilang investigasyon, malinaw, ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, walang nangyaring pag-atake sa Senado. All evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Pinagtagpi-tagpi ng pulisya ang mga CCTV para ilatag ang timeline simula na manawagan si Senador Bato de la Rosa ng suporta. Kasunod ng balitaan niyang aarestuhin siya hapon ng Miyerkules, May 13, hanggang sa makalabas siya ng Senado ng alas 2:30 na madaling araw ng Huwebes, May 14. Pero bago pa raw yan, umaga pa lang, may ginagawa ng pagpapaigting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan, papunta at galing sa Senado, bilang pag-iingat sa nangyayaring tensyon sa Senado. Alam daw ng parehong maintenance management ng GSIS at Senado ito at walang gulatan sa nangyaring pagbabarena. May kabuang 29 na NBI na nakadeploy sa GSIS compound, nakatabi lang ng Senado. Ito raw ay sa hiling ni GSIS President Arnulfo Veloso na naalarma sa mga nangyayari sa Senado at matapos manawagan ng suporta sa Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. May mga lagusan kasi mula sa Senado papasok sa GSIS at malalagay sa peligro ang mga mamahaling painting na nasa loob at gayon din ang seguridad ng gusali kapag nagkagulo sa Senado. Sa mga CCTV na pawang galing daw sa Senado, kita raw ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga taga-NBI na nasa GSIS. Malinaw din daw na hindi naka-tactical gear o wala sa formang makikipagbakbakan ng mga taga-NBI. Taliwas na laging galaw ng OSAA at ng mga kasama nilang Marines nang komprontahin ng mga taga-NBI. At that moment, General Aplaska called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. In his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. General Aplaska did it in full view of the press. In normal situations, if there is a perceived confrontation,
you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. Nakumpirma rin sa CCTV ang bersyon ng mga pangyayari kung saan makikita si retired Police General Mau Aplasca na unang nagpaputok sa 2 tauhan ng NBI. Makikitang isang NBI agent na gumanti ng putok na tinawag na pulisya na cover fire habang umaatras palayo sa mga taga-OSAA. Sa kabuuan, 44 na basyo nakuha ng pulisya. Karamihan dyan nanggaling sa loob ng Senado o sa pwesto ng OSAA. Bukod kay Aplasca, tukoy na rin daw ang mga nagpaputok. Pero si Aplasca, hindi raw sumipot sa CIDG kanina sa kabila ng sumpina na isumite ang kanyang ginamit na baril. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG for the information. Pero ang pinakamahalagang ebidensyang hawak ng pulisya pero hindi ipinakita kanina ay ang pagsakay umano ni Senador Bato de la Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla. Ang puting SUV ang sasakyan na kuhanan ng GMA News na lumabas sa Senado noong 2:30 ng madaling araw noong May 14. Kinumpirma ni Padilla na sa kanya ito sa panayam ng 24 oras kahapon. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Napag-aari. Pakita na natin yung video nun. Binigyan din ng DOJ na ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado ay nangyari habang siya ay nasa protective custody ng Senado. Kakaintindi po namin, no? Nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. Emil, bubuo ang DOJ ng panel of prosecutors na susuri sa mga ebidensyang isinumite ng PNP. Sa ngayon, hindi pa nila masabi kung sino ang mga makakasuhan, pero patuloy daw silang mag-iimbestiga. At ang malinaw daw sa ngayon, bagamat hindi pa masabi kung ang nangyari ay staged o hindi, ang malinaw, walang nangyaring pag-atake sa Senado. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sinegundahan ng isang senador ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang pag-atake sa Senado taliwas sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Mariz Umali. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. Ang sinabing ito ni Senate President Alan Peter Cayetano, kinontra ni DILG Secretary John Vic Remulla. Batay daw sa lahat ng ebidensya, walang pag-atake sa Senado noong May 13. Sang-ayon dito sa Senador Raffy Tulfo. Nagkaroon ng kaguluhan dahil may nagpaputok. Doon naman nag-umpisa eh. So, literally, if you look at the perspective on a military perspective, for me, walang attack doon. Kasi, nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon, gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Panawagan ng mga senador magkaroon ng isang malawak, impartial at komprehensibong investigasyon na sasakop hindi lamang sa isang ahensya, kundi sa lahat ng posibleng sangkot. Just to be fair, I want to see the independent investigation. Meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. And ang importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw na natin maiwasan to eh. Buti na lang walang nasaktan. Ayaw natin maulit to. Hiningan namin ang reaksyon sa Senador Robin Padilla sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado. At ang sabi niya, wala pa raw nag-iimbita sa kanya para magbigay ng pahayag sa investigasyon. Wala pa. Antay lang ako. Nag-aantay pa ako. Sabi nila, dito daw mag-iimbestiga. Siguro ang makakasagot niyan, boss, si Senator Ana. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.
Realistic ang patikim na stunts ng mga bida ng Task Force Firewall halos isang linggo bago mapanood ang series sa GMA Prime. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Media conference pa lang. Parang eksena agad sa action series ang nasaksihan nang sumabak sa laban sina Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Jack Roberto, Buboy Villar at Cheska Fausto kontra sa kunwari mga armadong lalaki na biglang nanggulo sa venue. Matapos ang maaksyong opening, masaya namang humarap sa media ang cast para ibida ang kani-kanilang roles at iba pang aabangan sa pinakabagong GMA Prime series na Task Force Firewall. Si Kylie gaganap bilang si Isa Cervantes, ang leader ng Anti-Cybercrime Unit na Firewall na mayroon ding personal na misyon. Ang goal ni Isa is mahanap kung sino yung pumatay sa nanay niya kasi her mom was murdered on a mission. So even though china-challenge siya ng mga lalaki sa paligid niya, no, she's sticking to her mission. IT expert at hacker naman si Jack Roberto as Hex Silverio. Tech guy ako eh. Nandun lang ako sa system. Pero nag-underwent training ka din. Kailangan namin tactical and military training. Tsaka yung mga fight scenes. Surveillance and drone specialist naman ang gagampan ng karakter ni Buboy Villar as JJ Gonzaga. Challenging para sa akin kasi nasa action din yung timing, dapat meron pa rin comedy way. Ang challenging sa amin na hindi matawa sa kanya. Kasama rin si Miguel as Galo Villarreal, ang combat specialist na nagkaroon ng special appearance sa GMA Prime series na The Master Cutter. Basically, yun yung background ni Galo. Galing siyang militar. Tapos after a few years, nag-retire siya. Kahit ako nabitin ako dun sa taping ko dun sa Master Cutter kasi sobrang passionate ng mga tao dun sa set. Especially makasama si Kuya Dong. Kasama rin si Kailin Alcantara as Cali Sandoval na isang forensic accountant. Si Lexi Gonzalez as Emma Malyari gaganap naman bilang computer analyst. Habang si Cheska Fausto as Laila Aragon, isang lawyer turned cybercrime investigator. Mas pinaghandaan daw ng cast ang action scenes at training para mas maging totoo at kapanapanabik ang bawat eksena. Kabilang araw sa buwis-buhay stunts na ginawa ni Kylie at Miguel ay ang pagrapel sa building. Yung mga harness stunts, matagal ko nang ginagawa, bata pa lang ako. But iba kasi yung bababa ka ng mula 15th floor. 17th. So, iba yung kaba nun. Nakakatakot talaga, hindi siya birong stunt. Although, dinouble check naman yung safety namin. Nakakatakot pero yun nga, mas madali siyang gawin pag may kasama eh. So, na-enjoy ko rin naman and kami ni Kylie kasi gagawin naman namin lahat kahit mahirap para sa show, di ba? Sa direksyon ni Rico Gutierrez, magsisimula na ang Task Force Firewall sa Lunes, May 25 sa GMA Prime. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. So excited for that, and that's my chika this Tuesday night. Abangan ang panayam namin sa Kamao Stars na sina Anton Binzon at Bruce Rowland bukas. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya.